pride din yung nagpe-pretend kang meron ka. Pero ang totoo, wala ka na talagang pera. Ayokong malaman ng tao na naghihirap na ako. Ayokong malaman ng tao na nagko-commute ka. So, ang hirap, inaalis ng Diyos yung pride ko. Yeah. Yung feelings namin lasted for a month, ganyan. And then, we decided na maghiwalay na. Masakit because you like each other and nagkaroon na rin kayo ng closeness. Pero, ito kasi yung tama eh. I asked the Lord na, Lord, I'm sorry sa kasalanan na to na nagawa namin. And not only dun sa kasalanan na yun. Kasi ako rin naman, marami akong kasalanan nun eh. Bukod sa ganong relationship, nagda-drugs ako dati eh. Yes. Tapos, mayabang, pasaway. No matter the weather, we'll get through it together. You make all things. Hello everyone and welcome back to Behind the Scenes with Ina Season 3 Father Series. And for today's episode, it's a beautiful reminder that God writes the best love stories. From the glitz of showbiz to the quiet and powerful light of faith, we're going deep with two people whose journey will really inspire you. But before that, syempre, ipapakilala muna natin ang ating Father of the Week. Starstruck Batch 1, Mr. Alvin Aragon. Hello, Alvin! Hello, Oh my God, long time! Thank you. Kamusta Hello na? po sa inyong lahat. How are you? Mabuti? Okay. Sa mga hindi nakakaalam, huling kami nagkita was how many years ago? Oo, matagal na. 2000. Since 2008, kundi ako nagkakamali. Oo, mag-15 years na. Yes. Grabe. More or less, no? Oo. Oh, so naging magkaibigan kami nung, yun nga, syempre, bago pa lang ako sa showbiz. Sila yung talagang, alam mo noon, Starstruck Batch 1, sila yung mga kasama namin, mga baguhan kami noon eh. And sila talaga yung sikat nung mga time na yon. So, ayun, Alvin. So, nandito ako. Yun nga, sabi ko, I'm here to share your journey and your story. Pero balik muna tayo sa simula. How did you start in showbiz? Bata pa ako, pangarap ko talaga yan eh. Mahilig ako manood ng mga Viva Films, mga movie nila, Andrew E. So, meron desire na gusto ko rin sumikat. Yun ang aking nararamdaman noon. Kaya lagi ako nag-audition. Minsan nga pumupunta ako sa ABS-CBN para lang umikot-ikot doon. Tapos kinakausap ko yung mga artista, nilalapitan ko, ang kapal na mukha no? Hanggang napasali ako sa mga competition like Circle of 10, nanalo ako doon. Then may mga nakilala na mga writers. Yes. Then sabi nila may audition sa ganito, may audition. Nag-audition ako sa Starstruck. Ayan, 2003. Starstruck journey Yan, naman. 2003 nag-audition ako sa GMA. Tapos si Mel Navarro, sabi niya, mag-audition ka pa ng... Tito Mel Navarro, kilala ko yan. Mag-audition ka pa sa sa Alabang Town Center. So, 2 beses ako nag-audition. Ayun, pinabalik nila ako. Tapos nung bumalik na ako, nandun sila Dion, si Jenny Lynn, and Rainier. Bago kasi yung audition ng Starstruck, magkakasama kami sa Circle of 10 modeling. Oh, so talaga? after that, eto na yung sumunod, Starstruck. Tapos nagkagulatan doon kayo kami. galing. Si Okay. Dion nandun si Jenny Lynn. Hanggang yun, nakuha ako sa Final 14. Grabe, yung Starstruck Batch 1, yan talagang, alam mo, nasubaybayan ko nung mga panahon na yun. Kasi bagong artista ako noon, tapos kayo talaga yung first batch alam mo yun. So, talagang na-addict talaga kami dyan sa Starstruck Batch 1. So, after Starstruck, ano pa yung mga nagawa mo sa showbiz na mga unforgettable work sa'yo? Ayun, after ng Final Judgment, 2004, kinontra kami ng GMA. Of course, yung Final Four, si Rainier and Yasmin, and ang nanalo nga si Mark Heras and Jenny Lynn. Kaming mga 10 na natira, kinontract din kami ng GMA. So, 5 years, no? GMA Artist Center. 5 years kami, binigyan kami ng sarili naming teleserye. Nag-guest kami lagi sa maraming shows ng GMA. Bubblegang, SOP. Tumakbo yan hanggang 5 taon. Tapos, nirenew kami ng another 5 years. So, from 2003 to 2015, 15, okay, 15. nag-work ako sa showbiz.
Sa lahat na nagawa mong work sa showbiz, ano ang pinaka-memorable na naging trabaho mo? Or yung parang ngayon, pag naisip mo na parang, ito yung hindi ko makalimutang ginawa ko. Sa totoo lang, nung 2003 na gusto mo mag-artista, ang intention mo lang, gusto mo lang sumikat eh. Oo, try So, lang, nag-work diba? ka hanggang 2015. Basta pag may projects, pupunta ka doon, aarte ka. Ilang taon lang ako noon, 15 years old, hanggang 20, 22 years old. Hindi ko pa nagagawa. Yung after kasi ng 2015, pumasok yung 9 years na hindi ako gano'n nagsha-showbiz. Hindi talaga. 2024, bumalik ako. Okay. Kinuha ko sa Abot Kamay, Mami Dearest, at saka etong My Father's Wife. So, 2024, Ang bumalik ka. unforgettable moment na para sa akin, etong pagbalik ko na. Bakit? Kasi inaaral ko na eh. Halimbawa, meron akong character, o eto character mo. This time, nagre-research ako, paano ba ako makakapaglabas ng emotions ng fear, emotions na ganito? Yes. Paano ko ba sasabihin tong dialogue na to? So, iba na, nag-mature, nagbago yung perspective ko pagdating sa trabaho. Mas gusto kong alagaan, mas gusto kong... Noon, gusto mo lang sumikat. Pero ngayon, may execute ng tama yung pinapagawa sa akin. So, ganun. Yun good thing eh, habang tumatanda ka, nagbabago yung ano mo. Yes, And totoo glory to yun. God on that. Sinabi mo nga 9 years. 9 years kang tumigil sa showbiz. What made you stop sa pag-aartista nung time na yun? Kasi naging Christian ako nung 2009. Okay. Nasa showbiz pa ako noon. When I understand the love of Christ, matigas talaga ulo ko eh. Salbahay ako eh. Mayabang ako, specifically. Yung ugaling yun, yung ma-pride. Tapos 2009, naging Christian ako. Nung everyday nagbabasa ako ng Bible, nakikilala ko ang Diyos na hindi lang loving, kundi God is a God of justice. Akala ko nakalusot ako sa pagiging mayabang o ma-pride. So, dinisiplina niya ako. According to the Bible, siya ang nagbibigay ng status, ng wealth. Inalis niya yon simula 2013, kung di ako nagkakamali. Nung inalis niya yon, syempre, wala akong projects. Hindi ko maintindihan bakit wala nang ganon. Yun pala, hinahumble niya ako. Inalis niya yon, talagang walang projects, hindi naman ako nag-aral. Naglalako ako. Naglalako ako ng mga second-hand na damit. Naglalako ako ng mga, minsan, brand yung damit. Bumibili kami sa Taytay. Tapos tinitinda ko yun sa parlor. Tinitinda ko yun sa mga offices. Iba-iba na. Nagtinda rin ako ng mani. Nagtinda din ako ng mga lakos na Magaling na Amerika, parang no? inaangkat yun eh, ng isang kakilala ko. So, tinitinda ko siya sa maraming lugar. Ano ngayon? Hinumble niya ako. Mahirap yun eh. Kasi ang pride kasi, maraming klase, Ina. Kapag ayaw mo mag-sorry, kahit ikaw na yung mali, o kaya may partner ka, ikaw may mali, ayaw mo mag-sorry, pride yun. Pero pag nag-sorry ka, humble yun, humility yun eh. Pag ayaw mong sumunod sa superior mo, sa trabaho, gusto mo ikaw masunod, kahit inferior ka, subordinate ka niya, pride yun eh. Pride din yung nagpe-pretend kang meron ka, pero ang totoo, wala ka na talagang pera. So, malakas yun sa akin dati. Yung ayokong malaman ng tao na naghihirap na ako, ayokong malaman ng tao na nagko-commute ka. So, ang hirap, inaalis ng Diyos yung pride ko. Yeah, kasi nagkaroon ka ng ganun, syempre, pumasok yung showbiz, sobrang sikat nyo, dami yung show, dami ginagawa. So, in a way, yun yung kinikwento mong naging mayabang ka. Correct. Kapag hindi ka ready spiritually, tapos dumating ang fame, dumating ang wealth, sabi nila, overwhelming. Sabi nila, kapag ikaw sumikat na, dumami pera mo, ay nagbago na siya. Hindi siya talaga nagbago. Yung wealth and fame, nilalabas niya lalo yung pride na meron ka. Kasi nung wala ka, wala ka naman maipagyayabang pa alam mo yun? So, nung dumating yan, talagang nilabas niya yung pride ko. Medyo mahirap kasi kapag ikaw ay ma-pride. It will affect the way you treat the people. Kung mataas ang tingin mo sa sarili mo, kunwari, ang tingin mo ay sikat ka, artista ka, may ganito kang status. What if you encounter the people na walang status? How do you treat them? Na-humble down ka talaga. That's why, alam mo yun, hindi mo nakikita na hurt mo yung feelings nila. Yes. Diba? Hindi ka na aware, no? Hindi ka na aware.
So, ayaw ng Diyos yun eh. Because God created all of us. Yeah. He wants us to love the people. But when you are entitled and you're treating other people na kahit yung... God created them. Yeah. We have different calling. Yes. God designs us differently. Ang boring ng buhay kung lahat tayo artista. Yeah. Bakit? Sinong gusto ng pag-drive mo naman ako. Ayoko, artista ako eh. O paglaba mo naman ako. Ayoko, artista ako eh. Oy, kunan mo ako. Ayoko, kasi artista ako. So, God designs us differently. Uniquely. So, grabe pa yung sinasabi mo na talagang hinumble down ka ni Lord. Oo, Because tinagal umabot ka na sobrang pride mo, na yung yabang mo na, Alam mo, nung, ito ako, ganon. nung naglalako ako, may kasama akong nagtitinda ng balot, ng taho. Siyempre, I have relationship with the Lord. Parang ini-impress ng Lord. Yan, I created them. I created that. Kasabay ko sila, nakakausap ko, na parang pinapakita ng Lord sa akin, huwag kang mayabang. Because I created them. Parang gano'n. And each person has their own purpose, kumbaga, di ba? Kumbaga, ang sarap noon nung na-share mo yun na talagang, I think, lalo na sa industry natin, malaking bagay yan eh. It's how you humble down yourself, lalo na in the industry that we have. Kasi akala kasi ng lahat, no, pag showbiz, masaya lang. Pera, hindi po. Parang buong pagkatao ang... Dapat you understand the purpose of being famous and being wealthy. Yes. God allowed that na magkaroon ka nun. And you ask the Lord, bakit mo to binigay? What's the purpose? Yan, gano'n. So ngayon na bumalik ka sa showbiz, what made you go back to showbiz? Ngayon nga sabi mo na 2024, bumalik ka. Bakit ngayon bumalik ka sa showbiz? Nahatak kasi yung motor ko. Siyempre, kumuha ako, hulugan yun. So, nung hinatak siya, kasi wala akong panghulog, na-hurt ako, nag-pray ako, sabi ko, Lord, ang sakit naman. Nagpaalam ako sa kanya, Lord, pwede ba akong bumalik na lang sa showbiz? Kasi nga, ako din yung provider sa family. Kailangan kong i-fulfill yung vow ko sa wedding ko na ipoprovide ko yung wife ko at saka yung mga anak ko. So, nagpaalam ako sa Lord na kung okay lang na umarte ako ulit. Because I know the Lord gave me naman na yung gifting pagdating sa pag-arte. Ayun, He allowed me na makapag-work ulit. Minessage ko si Ma'am Ali Dicatoria, if I'm not mistaken. Si Jeme, yung program manager. Then, nag-reply siya. Pinahanap niya ako. So, pinasok niya ako sa Abot Kamay. Tapos yun, nag-continue yun eh. Nag-Mami Dires, tumalon sa Father's Wife. So, nakakatuwa ang Lord kasi naka-arty ako ulit. Eto, may mga ganitong mga guesting kay Ma'am Ami, tsaka sa'yo. Oo nga, so, thank you na in-invite niyo ako. Yeah, and stepping stone yan. Sabi ko nga kasi, sinabi ko, yung mga taong i-invite ko is yung mga taong nakatouch sa akin. So, ikaw na-touch mo ako sa journey na. Yun nga, ikaw yung tanging tao nagtanong sa akin, kailan mo nakilala si Lord. Kaya nagmarka ka sa akin. Alright. So, that was, yun nga, sabi ko, 14 years ago. Siyempre, doon na tayo sa Alvin as a husband and as a father. Doon tayo. Pero bago yan, siyempre, papatawag natin ang napakagandang at loving mong asawa. Hi! Nakaroon na ba tayo, di ba? Hi! Ayan, so itong dalawang to, nakita ko sila yun nga, 14 years ago. Sobrang tagal. Tapos yun nga sakto. Dati kasi pag nakakasama ko silang dalawa, solo-solo eh. Or ito si IC kasi talagang sa Facebook kami naging friends. Yung time na gusto pa lang siya ni Alvin. So ganun katagal yung naging relationship 2009 and 8 na. Oo. Kayo pa ni Mark Heras noon. Ang nangyari? Kami pa. Hindi, yun yung time na magkasama kami ni Mark. Anong nangyari? Barkada kasi kayo. May gusto ko kay IZ. So nakikita ko lagi si Mark, tapos kasama si Ina. Eh ako, sobrang in love ako kay IZ. Kinukwento ko na kay Ina. Ina, alam mo ba si IZ ganito, ganyan. So every time magkikita kami, nangangamusta siya. Anong nangyari? Kamusta? Oo, lagi ako ganun ang istorya. Kamusta kayo ni IZ? So yun yung... yun oh my God, grabe ang tagal na nun. Totoo, kasi nga lagi siyang third wheel. So, nangyayari, pag may nililigawan siya, yun. Actually, ikaw lang naman talaga naabutan kong gano'n. Wala namang iba. Kaya happy rin ako nung nakita ko na, recently nga, na kinasal nga. And then, hindi yun yung nakita ko na parang, oh my gosh, nagkatuluyan silang dalawa. So, kaya nandito tayo ngayon. Kasi nga, gusto ko rin ma-share sa world yung journey ninyo na imagine, these two people are from showbiz and iniwan nila yung showbiz to serve God. So, ngayon, sa kanila ko na ililipat yung stage. Okay. So, siguro dito muna tayo, paano kayo nagkakilala? Ayun. First time,
na pinagkakilala kami sa Victory Church. Oh, Galleria. sa church na kayo nagkakilala. Oo, Okay. Galleria. Yung pinakilala ni Miss Joy, manager ko, si Alvin. Tapos yes. sabi niya, kukunin ko to sa Day 7, sabi niya gano'n. Okay po, gano'n. Doon kami na gano'n. Oo, Day 7. Kasi, yan din, alam ko yun. Lalo na kasi, syempre, nung time na nag-artista pa ako, sila talaga napapanood ko. Yung Day 7, ilang season yan. Kasi kasabay namin yan sa Candy, sa QTV. Parang yung oras nila, kasunod ng amin. So, lagi ko talaga napapanood yung Day 7. Sinare ko lang. O, yun. Tapos, Ayun, after that, ginest nga siya sa Day 7 and then doon siya nagpapakita ng mga something na may na gusto parang siya. special, ganyan, nagbibigay ng mga food, Yes. ganon, tapos nakikipagkwentuhan. Interesting lang kasi every time na nakikipagkwentuhan siya, about lagi kay God. Oh, Kay God. Hindi pa kasi okay. ako Christian noon. Yes, Oo, yes. parang new pa lang doon sa ano. So, nagkaroon ako ng interest. Nakakatuwa naman tong kausap kasi always sinishare si God sa akin. So, yun. So, doon kayo nagkita? Yes, Akala ko, oo. so work kayo nagkita. So, talagang sa church kayo nakita. And then, nag-guest siya sa Daisy 7. Oo. So, mas lalo kayong naging close, kumbaga. Oo, yun. But who made the first move? Hindi, ako, Malamang meron siya. ako eh. Meron akong gusto eh. Siyempre, maganda Oo siya. nga eh. Siguradong siya. Yun, na-develop yung relationship. But, ang problema doon, during that time, meron kasi siyang husband. Although Pero hiwalay kasi iniwan kami. na siya. Oo. Oh, okay. Hiwalay kami. I'm married. Okay. Oo, that time. So, ang ginawa namin, alam naming hindi honoring sa Lord. Oo, Yes, nagkaroon kami yun. relationship. So, Hindi honoring. siguro, yung feelings namin lasted for a month, ganyan. And then, we decided na maghiwalay na. Oo, gano'n, maghiwalay. So, masakit because, you like each other and nagkaroon na rin kayo ng closeness And with each foundation, other. Oo, kumbaga, yung ganyan. relationship. Pero, ito kasi yung tama eh. So, ilang years kayo nung time na yon? Girlfriend and boyfriend pa lang kayo. And then, na-realize nyo na hindi pa pwede because buwan you were lang yan, married. buwan lang. Buwan lang. Okay. So, ayun. You tried. So, ang hirap kasi, nakikita ko siya sa church. Tapos, pero iniiwasan mo. Lumalayo Oh my ka. gosh, ang hirap nun. Oo, lumalayo ka. Tapos, alam mo, parating siya, aalis ka ng way, iiba ka ng way, gano'n. So, ano yun, parang 1 year na gano'n na pinipilit Oh my gosh, ang tagal mong, nun. pinipilit mong iwasan yung tao na baka, kasi alam mo na, kapag married ka, of course, Yeah. hindi pwede. Nung naghiwalay kami, doon din yung time na nag-process na ako ng annulment. Yun. So, ano naman ang prayer ko naman kay Lord, kung ma-grant ito, okay Lord. Kung hindi, okay lang din Lord. Kung ano yung will mo. Kumbaga, trinay mo lang Oo, na, di ba? Kung ano Sasagutin ni Lord. Yes, Okay, thank okay. you, Lord. Oo. Kung ano yung will mo for me, it's okay. Parang ganon. Yes. Parang ang importante for me that time is yung relationship ko kay God. Yeah. Oo. So, yun yung ayoko mawala. Oo, di ba? Nang mawala lahat. So, but I'm praying because I have a son, si Andre. I'm praying to have a complete Yes. family. So, I'm praying every time nakakakita ako ng Family. mag-asawa, family, I'm praying, Lord, gusto ko rin ng ganyan. So, ayun, dumating yung time na tumawag na yung yung attorney ko. Sabi niya sa akin na, may decision na. Nag-pray na naman ako. Sabi ko, my Lord, God. eto na, kung ano man yung sabihin ni attorney, okay lang po. Let your will be done, sabi ko kay Yes. Lord. Tapos, edi yun, sinabi niya na nag-grant na yung annulment. Wow. So, ayun, thank you kay Lord, ganyan. Wow. Ganyan. Nire-restore ng Lord yung Yeah, kanyang kumbaga inaayos niya yung story yung mo. buhay. Nag-start Buhay din kasi mo. siya na hindi maganda eh. Kasi 19 siya nung Yeah. nabuntis siya nitong Okay. lalaki na ex niya. Tapos pinilit silang magpakasal. So, very important talaga na uunawaan mo yung marriage. So, nag-umpisa din siya sa hindi maganda. Bata pa siya, hindi pa siya fully mature pagdating sa Yeah. relationship. Yes. Kaya eventually, nagkahiwalay sila. At Iniwan saka yung siya. part nun, you were 19 and then you were Oo. working. And then, Yes, syempre, yes. sex bomb. Everyday kayong nasa TV, Yes, di ba? yes. And Oo. everything. So,
talagang that time parang you were also working for your son, I guess. Yes, Diba? yes. Siyempre, hindi naman alam ng tao nun, diba? Nung time na yun na may anak ka and may asawa. But you did that to work, diba? So, ikaw, anong naramdaman mo ng mga time na dun sa sinabi ni IZ na, yun nga, when you guys started, nag-meet kayo sa church, what did it feel like nung yung 1 year na kinailangan nyo maghiwalay? Anong naging epekto sa'yo nun? Yung talaga, yung maling relationship that we have nung unang-una, syempre, adultery eh. Ayaw ng Diyos yun eh. So, I asked for forgiveness. March 13, 2009, nag-pray ako sa Holiday Inn. I asked the Lord na, Lord, I'm sorry sa kasalanan na to na nagawa namin. And not only dun sa kasalanan na yun. Kasi ako rin naman, marami akong kasalanan nun eh. Bukod sa ganong relationship, nagda-drugs ako dati eh. Yes. Tapos, mayabang, pasaway, magnanakaw din ako nung araw. So, March 13, 2009, I asked the Lord, Lord, iparamdam mo na mahal mo ako. I'm sorry sa lahat ng mga kasalanan ko. Then that time, I felt the forgiveness of the Lord. Then I decided to seek the Lord, to honor the Lord. I'm always reading the Word of God. So I have personal relationship with the Lord Jesus since 2009. Ngayon, nagpe-pray ako na, Lord, gusto ko na rin mag-asawa. Gusto ko sana si IC ang maging Talagang asawa ko. si IC na gusto mo dati so, pala. inantay ko kasi hindi pa siya pwede. Kasi married, tapos pinaprocess yung annulment. Sa mata ng Diyos, mali yun eh. So, nag-antay lang ako, mga 1 year mahigit. Nagulat na lang ako na nag-granted na yung annulment niya. Then, niligawan ko siya noong 2011, ng January 28, kung di ako nagkakamali. Gusto ko yung may date talaga si Alvin. Sobrang organized niyang tao. Correct. So, Ay, yun, importante niligawan para niya ang ako. lalaki alam ang dates. It means 2011. something. Right? Niligawan ko siya. Tapos, nag-propose na ako ng March 6 na may ring. Eh, nung Feb 22, nag-ano na ako eh. 2011, nag-propose na ako. Kaya lang, sabi ko, wala akong singsing eh. Nagpe-pray ako, Lord, pengi ako ng singsing. Tapos may nag-bless sa akin ng singsing for free. Talaga? Binigay ko sa kanya nung March 6, 2011. Nakaluhod siya, nagba-Bible study sila, nakapigit siya. Pagdilat niya, nakaluhod ako sa tabi niya. Sabi ko, will you marry me? Tapos sabi niya, umiyak muna siya. Then she said, of course. So, yun ang story. Nag-granted na yung annulment niya. Ako, inayos din ako ng Lord eh. Yes, while waiting While for waiting. her, no? Oh, grabe rin yung Yeah. preparation sa akin. Alam mo kung bakit, Ina? Kasi maraming lalaki gusto talaga makipag-sex sa mga babae. Yep. Kaya lang, they don't understand that God created sex in the context of marriage. Yes. Husband and wife. Not to boyfriend and girlfriend. Or one-night stand, or kuha ka ng prostitute. Hindi siya kinreate doon. Kinreate ni God ang sex para for the enjoyment of husband and wife. Ngayon, ang buhay ko niyan, dati, puro ganun eh. Alam yan ng mga kabatch ko. Ngayon, ayaw pala ng Lord yun. So, nag-sorry din ako. Pinorgive ni Lord yung pagiging mahilig mo sa immorality. Sa immoral na gawain. Ang nangyari, 2009 until 2011, bago ko siya ligawan, tinetest ako ni Lord lagi kung mag-girlfriend ako at magkukumit ako ng sexual immorality. Even masturbation. Kasi tumira ako sa 2010 sa Malayan Plaza. Ako lang mag-isa sa kondo. Pwede naman ako manood ng mga XXX na palabas eh. Kapag ako lang. Pero hindi. Tinulungan ako ng Lord to overcome the temptation na hindi mag-masturbate, na hindi makipag-sex sa ibang babae. So, during that time, talagang wala. Focus ka Sabi sa ko, sarili. Lord, hindi natin matitiis to. Kasi, lalaki ako eh. Lord, gusto ko na mag-asawa. Sabi ko talaga sa Lord. Kaya, nung nag-granted yung annulment niya, excited ako, nanligaw ako. Ngayon, may batas na hindi pwedeng ikasal ang annulled ng 1 taon. Oh my gosh. So, I Ano pala yun? have another testing. Why 1 year? 1 year na naman. Sabi ko, Lord, ang hirap grabe, nito. Lord. Kaya nung panahon na yon, Ina, sinustain ako ng Lord through the Word of God and through prayer. Sobrang sexy ni IZ. Tapos, kasama ko siya. totoo naman yun. Yung temptation, katabi mo lang. Nag-holding hands nga kami ng Feb 18 sa Starbucks, Connecticut, San Juan. Nung sinagot niya ako, Ina, Anong year? Nakalimutan ko anong year to. 2011. 2011. Nung sinagot niya ako, nag-holding hands kami. Sarap. Kaya lang, binawi ko yun kinabukasan. Kasi, sabi ko sa friend ko,
na pastor, sabi ko, may nararamdaman ako. Ka-holding hands ko si IZ. Sabi ni, naku, bro, dapat ikaw ang leader sa relationship nyo. Huwag mong hahayaan na mapunta kayo sa sitwasyon na it will displease the Lord. Ano yung, specifically, huwag kayong ma-fall sa sex kasi hindi pa kayo mag-asawa eh. Mag-girlfriend pa lang kayo eh. Okay. Kaya sabi ko, Han, binabawi ko na yung holding hands sa atin. Ba't ko siya binabawi? To explain, Ina. Ang sex kasi, hindi siya, kapag nagkita kayo, sex agad. Nag-start yan sa pakapi-kape, pa-holding hands. Sobrang sarap kaya mag-holding hands. True. And gusto mong i-level up yun. Gusto mo siyang akbayan. Eventually, gusto mo na siyang halikan. Magugulat ka na lang. Nakaubad na kayo. Nag-check-in na kayo. Ganun nangyayari. Ganun ang progress ng committing sexual immorality. Yes. So, to please the Lord, naglagay na ako ng boundary. Hindi kita hahawakan sa kamay, hindi kita ikikiss, hanggang sabihin ng pastor, you may kiss your bride. Every night, nagpe-pray ako, Lord, matetempt na ako, help me not to fall. Tapos, I'm always reading the word. Then, hinaharap ko si IZ, hinahatid, sinusundo. Hanggang after 1 year, Feb 18, 2012, kinasal kami. Grabe, binigyan ako ng victory, ng triumph ng Lord over temptation. Alam mo ba, after ng wedding ko, sa bahay na tinira namin ni IC, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, Lord, kilala ko yung sarili ko eh. Babaero ako eh. Pero, posible pala na ang lalaki hindi makikipag-sex sa babae kapag kasama ka at salita mo, kapag kasama ka sa relationship ng boyfriend and girlfriend. Posible pala na ang lalaki, completely with purity and holiness, rerespetuhin ng babae. Nakita ko yun eh. Na-experience ko yun eh. Na pwede pala. Na pwede pala yun. Na kaya pala ng lalaki. Oo. Yun ang pinaka-importante doon. Nagkakaroon kasi yung lalaki kasi, pag nagkagusto sa babae, love talaga yun eh. Kunwari, love at first sight. Kunwari, love yun. Pero, kapag binastos niya yung babae, sinex niya na hindi niya pa asawa, hindi na siya love, lust na siya. Yeah. L-U-S-T. Lust na. Lust wants to get right now. But love waits. Yeah. Because yun yung tama. Ni-reward ni Lord yung wedding ko. Wala kaya akong pera nung kinasal. Talaga. Pero ni-reward ni Lord yung wedding ko. Pinrovide niya yung wedding ko. Pinrovide niya yung wedding namin. Miracle yun para sa akin. I encourage the people na you prioritize the Lord. You prioritize reading the Word of God. I-prioritize mo yung pagpe-pray, asking help na, Lord, hindi ko kaya to. Gusto ng Lord yun. Then the Lord will help you. You will see the result. You will respect the woman. Yung ganun. And the Lord will reward your relationship. Yung ganun. Ang next ko is, kung meron kayong message sa isa't isa, ano ang message nyo para sa isa't isa? Sige, ako muna. Sige. Sige. Anong date ngayon? Ako, I admire, kasi nagustuhan ko siya because, I'm praying for a man who loves God more than anything else. So, even more than you. Yes, yun. So, first, na nagustuhan ko sa kanya yun, more than looks and, looks! Pati nga ng looks! and all. Yeah. Ganyan. So, natutuwa ako na hanggang ngayon, Han, ayun pa din. And nag-thrive yun. Hindi lang siya stagnant. Nag-thrive siya. So, I'm happy for that, Han. And katulad nung sinabi ko nung vow ko sa'yo nung wedding natin na you are my answered prayer. You are my God's best. And until now, last na wedding pa, ko pa sinabi yun na last na. Ngayon ko lang ulit sasabihin, gusto ko pa rin siyang makasama habang buhay. Ilang years na kayo? 13 years. Glory to God. Ayun. Thank you. Okay na tulala. How about you, Alvin? Kung may message ka kay IZ? Ang message ko, una, maraming salamat for staying kasi wala naman perfect marriage, hindi naman perfect ang marriage namin. Nag-aaway kami, marami kaming differences, nag-a-arise ang conflict kapag nag-arise yung differences namin. Sa una kasing stage ng relationship, more on mga similarities namin, kaya gusto namin ng isa't isa. Pero kapag ikaw kinasal na, ibang level na.
So, mag-a-arise ang differences. Then, the conflict is nandyan na. Yeah. I thank God because Jesus and the Word of God is the center of our relationship. Yeah. Kapag may mali siya, the Lord wants us to say sorry. Kapag nag-sorry, the Lord Jesus wants us to forgive. So, napapractice namin yon sa buhay mag-asawa namin. Ang message ko sa kanya, maraming salamat for staying, nandiyan ka, tinutupad niya yung vow niya. Marami kasing couple na ang minimin mo lang yung better, pero not the worst. Yeah. Ang minimin mo yung for richer, pero yung for poorer, baka hindi mo talaga minimin. Dinaan kami sa poorer at saka sa worse eh. Grabe, ang pangit ko na. Pero, nandiyan dalawang pangit Oo. Nagstay ang asawa ko doon sa part na yun. Maraming salamat. And I want to be loyal sa asawa ko because hindi niya ako iniwan sa mga tagpong ganon. Of course, tinataas namin ang relationship namin sa Diyos. Only the Lord sustain us kung bakit 13 years kami pa rin. It is only because of the Lord Jesus and His Word. And nakakatuwa doon na kahit 13 years, hindi siya nababawasan, kundi nag-grow yung love, oo. And parang fresh pa din siya, parang gano'n. Fresh pa din Ganun siya. kayo kayo love sa isa't isa. Oo, yung gano'n. Yun yung na-compare ko din with a relationship na wala ang Panginoon. Yeah. Kasi I had before eh. Yes. So, ngayon, Nakita nakita ko the difference of it. So, I'm so happy and so blessed and I'm so thankful to the Lord. Hindi niya kami pinabayaan and pinaranas niya pa sa akin yung gantong relationship na pwede namang hindi Possible na eh. Diba? Pwede namang hindi na. Pero, praise God talaga that He allowed me to experience this kind of relationship with Him. Yeah. I see if you have a message to Alvin as a father. Praise God, Han, for you because nakikita ko yung effort niya to raise the children, our children, to be a godly children. Kasi hindi yun madali. Kasi they have different personalities. Yeah. Yung mga anak namin. Puro babae pa. Yun. So, I know it's not perfect because there's no one perfect naman. Kahit naman ako, hindi ako perfect as a mom. But, ginagawa niya pa rin to honor the Lord na i-raise sila at mag-share talaga ng word ng Lord sa kanila every now and then. Yun ang naanokohan sa'yo na na-appreciate bilang father. Yun. Thank you. And ikaw, ano ang message mo sa ating mga fellow fathers? Sa mga Father at tatay, asawa. no? Ayan, dalawa kasi grabe yung pagiging asawa mo din eh, diba? So, nung binata kasi tayo, para tayong nagdadrive ng jet ski. So kapag meron kang mababangga, maliliko mo agad. Ganon ang mga desisyon natin. Pero kapag ikaw pumasok na sa isang relationship, kapag ikaw ay nagdesisyon ng maging asawa, ikaw ay husband na, ikaw ay magiging father na. yeah. Hindi na jet ski yung dinadrive mo. Ang dinadrive mo parang Titanic na. Buhay na. So kapag ikaw may mababangga, dapat malayo pa lang, makikita mo nang may icebergs doon para mailiko mo na agad. Ipaplano mo nung Kasi hindi mo pwedeng iliko yun na malapit na yung icebergs. Kaya lumubog yung Titanic. Yeah. Late na. Historically, panabisaken. Nakalimutan talaga yung Silipin. Oo, silipin. Oo. Mismong yung bagay na yun, nakalimutan nung may responsible doon. Yun That ang, one mistake. Oo, yung nakalimutan. Kaya late na nung nakita nila. Kung a-apply mo sa buhay yun, as a husband and as a father, kung alam mo dyan sa bar na yan, matetempt ka at mafo-fall ka sa adultery, huwag ka nang pumasok. Kung sasama ka pa dyan sa mga barkada mong babaero, huwag ka nang sumama kasi mafo-fall ka. Kung merong kang co-worker na babaeng lagi kang kausap, huwag mo nang kausapin. Mararamdaman mo yan eh, di ba? Okay? Bakit? Kasi dapat malayo pa lang. Kasi kapag you commit adultery, ang maaapektuhan, hindi lang ikaw, pati asawa mo, ma-hurt. Yep. At pati mga anak mo. Yes. Merong 3 lalaking umakyat sa bundok, sa ice, parang mga ganyan, Mount Everest. Usually, kapag umaakyat, may tali kasi yan eh. Yung pangalawa, tapos yung pangatlo, may tali. sama-sama Pag nalaglag yung isa, yung unang-una, bibit-bitin yung bigat niya nitong pangalawa. Dahil mabigat, malalaglag din yung pangalawa. Bibit-bitin nung pangatlo, yung dalawa. Eventually, malalaglag silang lahat. Ganun yun. Kapag ikaw ay husband
at father and you commit adultery, hindi lang sa adultery, pumasok ka sa business na kailangan mo mag-invest ng malaking pera tapos hindi pala, scam pala, naapektuhan yung buong pamilya mo. Yeah. Ang asawa mo, bibit-bitin yung bigat na yon, pati yung mga anak mo. Kaya nasisira ang pamilya. Na ang pamilyang ginawa ng Diyos, na gusto niya maging matibay hanggang huli. So, ang advice ko, husband and father, gampanan mo ang role mo. Hindi ka na binata. It's not all about you. It's all about your wife, your children. Ultimately, it's all about God. Gagampanan mo yung role mo as a husband. Hindi lang husband na to provide financially. Hindi lang yun eh. Ikaw ang protector ng family mo. Ikaw ang leader ng family mo. As a father, ikaw ang protector ng mga anak mo. Ikaw magpo-provide. Yung presensya mo, mahalaga. Yeah. So, hindi lang siya umiikot sa pera ang pamilya, kundi sa maraming aspeto. At saka higit sa lahat, dapat you always connect talaga sa word ng Lord. Yes. Kasi nilatag na ng Lord kung anong mga roles ng father, husband, ng wife. Kapag lumabas ka dun sa duty na yon, hindi lumabas ka sa pag-obey sa word ni Lord, magkakaroon ng problema sa family mo. Kasi sinabi na naman sa Ephesians, husband, love your wives. Yes. Father, do not exasperate your children, but bring them in training and instruction of the Lord. Wives, submit to the husband. So, yung mga sinabi na ng Lord, kailangan mo na lang i-apply. Yes. And makikita mo yung resulta. Sobrang thank you sa inyong dalawa. Alam mo, minsan kasi, alam mo yung pag marami kang natututunan sa sinasabi ng mga guests mo, hindi ka talaga. Okay lang, Pero no thank problem. you. I just wanna thank both of you for your time and your effort. Kasi hindi ko po alam na taga Cavite pala sila. Oh, Ang layo okay lang, po pala. no problem. So thank you. I appreciate your time, your effort, and for telling your story na rin and opening your hearts to us. Your story is beautiful, is a beautiful testimony na sometimes the biggest spotlight is the one that God shines on your life when you surrender it to Him. Diba? Yan ang pinakamaganda. Minsan, yung spotlight natin, nararamdaman natin yan kapag kasama natin si Lord. Kasi doon nagpa-flow lahat Nag-shower ng blessings, ganyan. Sabi mo nga kanina na meron kang personal relationship kay God. Siguro ako, yun din yung pinaka-inaano ko. Di man ako maging active, like nakikita ng public, iba yung relationship ko kay God. Siguro yun yung magandang i-work out. Your personal relationship with Him because everything will follow, kumbaga. Diba? Ayan. Thank you, guys. Salamat. Gusto ko lang i-promote yung Lilacs Derm Solutions and Derm Solutions sa Dasma and Derm Solutions sa Imus. Yung Lilacs ay sa Carmona, Cavite. Nako, gusto ko ma-experience nyo yung kanilang mga services. Talagang excellent ang kanilang services. Please follow na rin ang aking wife sa kanya account. Tsaka ako. Ako po, IZ Trazona Aragon. Ikaw, Alvin Aragon. Yes, Ayan. Alvin. Ayan. Kay Doc Jeannie, thank you. Thank you for getting my wife sa inyong business. Yun lang. Thank you. Ayan, this has been another inspiring episode of Behind the Scenes with Ina Season 3. Pero bago yan, syempre we would like to thank our following sponsors. Meats and Deli Cafe, The Grove by Rockwell for our venue, and syempre ang food namin sa lahat ng mga episode namin. Si Sean para sa aking hair, and Charlie for my makeup. Oswald Carbonell Life Insurance for providing 100,000 worth 1-year accidental insurance sa lahat ng ating guests. Ala kay Jim BF Homes Paranaque for our gift certificate from Maya and Jeff Eigenman. Ano yan? Gym yan. So mag-workout kayo. And also Alpha and Eve's Massage Wellness for pampering our guests with a home service massage. So yan, mapapamassage kayo sa Alpha tsaka sa Eve's. Maraming salamat sa inyo. And of course, our hardworking team, ang buhay ng aking show, AAA Digital and Studio Manila. Thank you, thank you, thank you. Sana po marami kayong natutunan sa aming episode. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more updates about Behind the Scenes. See you this Saturday on Behind the Scenes with Ina, because there's always a story behind the scenes. See you next week. This is your host, Ina Asisto Carbonell, saying goodbye and God bless you all. I celebrate you, your light and laughter. I celebrate you through every chapter. I celebrate you, you'll always be the home of my heart. I celebrate you, your strength and kindness. I celebrate you, caring and selfless. I celebrate you,
this time.